Praise God. Hallelujah. Sino ang mayroong desire na lumapit pa sa Panginoon, mga kapatid? Purihin ng Diyos at sa Kanya mauwi ang lahat ng kaluwalhatian, kapurihan. Is worthy of all praise. Hallelujah. Siya ay karapat-dapat sa mga papuri at pagsamba ng Kanyang mga banal. Purihin ka aming Diyos. Minsan pa kami ay nagpapasalamat sa iyong pagtatapat sa aming buhay. Purihin ka na minsan ay patuloy ka na gumagawa, O Diyos, sa buhay ng iyong mga banal, ng iyong iglesia. At sa araw na ito, Panginoon, bayaang sa iyo lamang maibalik ang lahat ng kaluwalhatian at kapurihan at pasalamat with all the circumstances, O Diyos, na iyong pinahintulot at pinangyayari sa buhay ng bawat isa. Kami ay nagagalak sa araw na ito, O Diyos, dahil hindi mo kami pinabayaan, pinagkulang man ng maraming mga bagay. At sa araw na ito, O Diyos, ay ikaw lamang ang karapat dapat tumanggap ng lahat ng pagsamba ng iyong mga banal, O Diyos. Sa iyo namin maingat na ibinabalik ang lahat ng pasalamat, Panginoon, dahil ikaw ay tunay naging tapat at mabuti sa iyong mga pangako. Salamat sa patuloy na iyong pag-iingat ng buhay ng bawat isa. Salamat sa mga patuloy na pag-supply ng mga pangangailangan, O Diyos. At higit sa lahat, sa iyong mga salita na patuloy na gumagawa at kumikilos sa iyong mga banal. Hallelujah. Salamat kami pinalaya ng maraming mga bagay, O Diyos, ng sanlibutan. At kami ay malaya ngayon, O Diyos, na naghahandog ng kaluwalhatian mo at pasalamat sa iyo. Sa iyo lamang, Panginoon, sa araw na ito, hallelujah, ay aming misa pa ibinabalik ang lahat ng pagpupuri at pasalamat. We thank you, Father God, for this privilege once again this morning na kami ay dinala mo sa lugar na ito, O Diyos, upang kami ay maghandog ng mga pagsamba sa iyo lamang. At walang bagay, Panginoon, na magiging mahirap para sa iyo. Hallelujah. Kung kami ay lalapit na may malinis ang puso, ang Diyos ay may magagawa sa lahat ng bagay. If we will come, draw near to you, O God, kung kami lalapit pa sa iyo, O Diyos, ay meron kang gagawin ng mga dakilang bagay sa iyong mga banal. Kaya patuloy kaming umaasa at nagtitiwala sa umagang ito, O Diyos, na meron kang inihanda na mabubuti mga bagay. At ang iyong salita, O Diyos, ay katulad ng isang binhi na itatanim sa aming mga puso at ito ay nagdadala ng mga bunga, O Diyos, na mula lamang sa iyo. Mga bagay, O Diyos, na ito ang aming inihahandog sa iyong harapan, O Diyos. Mga bunga ng aming mga labi, ang mga papuri at pagsamba. Hallelujah. Dahil ikaw ay gumawa ng mga dakilang bagay sa iyong mga banal. Kaya sa umagang ito, O Diyos, bayaan sa iyo lamang maibalik ang lahat ng kaluwalhatian at kapurihan, and may you bless once again your words sa umagang ito, at bayaan ikaw lamang ang siyang mahayag minsan pa, at bayaan ikaw lamang ang siyang patuloy na makilala at makakuha ng kaluguran sa aming kalagitnaan, O Diyos. Ang iyong salita nagsabi, 2-3 nagkatipon sa iyong pangalan na nandun ka sa kanilang kalagitnaan. Umaasa kami, O Diyos, umagang ito na meron kang mga bagay na inihanda at may mga bagay ka na ipagkakaloob sa bawat nasa ng iyong mga banal. As we come to your presence, Lord God, bayaan, Panginoon, na matupok pa ang aming mga buhay ng iyong kabanalan, ng iyong banal na presensya. At bayaan kami, O Diyos, hallelujah, ay mamold sa iyong harapan ayon sa larawan at wangis ng aming Panginoong Kristo Jesus. Bayaan ikaw lamang siyang mahayag sa aming kalagitnaan, O Diyos, at ang iyong kaluwalhatian ay sumagana sa buhay ng bawat isa. Panginoon, muli sa pay aming pinagatiwala ang iyong mga salita na aming tatanggapin sa umagang ito. Bayang ikaw ang siyang magpahayag minsan pa at magbukas ng mga kapahayagan mula sa iyo, O Diyos. At bayang aming mga puso, hallelujah, ay pag-alabin habang kami ay kumakain ng iyong mga salita, hallelujah. Habang ikaw, O Diyos, ay gumagawa ng mga dakilang bagay sa buhay ng iyong mga banal. At bayang, Panginoon, na ipaalala sa amin ang iyong mga bagay na ginawa sa nakalipas na mahaba ng panahon, O Diyos, na ikaw nagsabi, hindi ko kayo iiwan, ni pababayaan man, and I will come to you. Ako ay isa sa inyo hanggang sa dulo ng walang hanggan. Kaya sa umagang ito, Panginoon, bayang ikaw lamang siyang mahayag at ikaw lamang siyang mangusap sa bawat isa. Ang aming mga buhay ay aming pinagtiwala lamang sa iyo, Panginoon, at sa iyo lamang namin nihahandog ang lakas, ang mga bagay na aming tinanggap ay aming ibabalik lamang sa iyo sa araw na ito, O Diyos. At bayaan ikaw ang kumuha ng kaluwalhatian sa mga bagay na ito. May you bless once again bawat puso, bawat isa. At bayaan, Panginoon, na kami ay magpatuloy na lumakad sa pananampalataya na minsan ay pinagkaloob sa mga banal. Ay aming paglalaban, O Diyos, ng may kalakasan at pagtatapat sa iyong harapan, O Diyos. Lalakad kami sa iyong katuwiran na dala ang pagtatagumpay na ito buhat sa iyong mga salita. May you bless once again your word at ang bawat isa ay aking tinataas sa iyo sa umagang ito. Bayaan kami, Panginoon,
ay patuloy na matuto, patuloy na lumago sa pananampalataya na iyong pinagkaloob sa bawat isa. Kaya Panginoon, sa iyo lamang ay aking maingit na binabalik ang lahat ng kalulatian at kapurihan para salamat sa tanging pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Everybody say amen and amen. Ating palapakan ng Panginoon. Can we shout praise the Lord, mga kapatid? Praise the Lord, puri ng Diyos. At sa walang abala, let's open our scripture sa pagkakataon na ito. Sa aklat ng Hebrews, sa Hebrews chapter 3, yung ating binasa last Wednesday. Hebrews chapter 3, ating basahin from verse 7. Therefore, as the Holy Spirit says, today, if you will hear His voice, do not harden your hearts, as in the rebellion, in the day of trial in the wilderness, where your fathers tested me, tried me, and saw my works 40 years. Therefore I was angry with that generation, and said, they always go astray in their hearts, and they have not known my ways, so I swore in my wrath, they shall not enter in my rest. They shall not enter my rest. Beware, brethren, that lest there be any of you an evil heart of unbelief, and in departing from the living God. But exhort one another daily while it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. For we have become partakers of Christ if we hold the beginning of our confidence steadfast to the end. While it is said, today, if you will hear His voice, do not harden your hearts as in the rebellion. Verse 16. For who, having heard, rebelled, indeed was it all, or what is not all, who came out of Egypt, led by Moses? Now with whom was he angry 40 years? Was it not with those who sinned, whose corpses fell in the wilderness? And to whom did he swear that they would not enter his rest, but to those who did not obey? So we see that they could not enter in because of unbelief. Sa ilang talata pa sa Luke chapter 8, sa Luke chapter 8, ilang mga verse lang, verse 10 muna. And he said to you, it has been given to know the mysteries of the kingdom of God. But to the rest it is given in parables, that seeing they may not see, and hearing they may not understand. Now the parable is this, the seed is the Word of God. Ang lahat ay magsabi ng amen, mga kapatid. Ang Diyos ang magpala sa pagbasa ng kanyang mga salita. Lahat tayo malaya makaupo, mga kapatid. Pagpalain ng Panginoon. Palain ng Diyos ang bawat sa umagang ito. Ang lahat po ba ay nagagalak? Minsan pa ating palapakan, minsan pa ating Panginoon, mga kapatid. Salamat sa biyaya niya na ipinagkaloob sa atin. Bagamat ayon sa mga balita ay ang bagyo ay heading papunta sa part ng halos taas ng Metro Manila o Metro Manila. At yan ay malapit naman sa atin. Salamat sa biyaya ng Diyos na kahit paano ay lumihis at tumaas ng kaunti ang typhoon. At gayon pa man, mga kapatid, minsan ay iniisip ko rin kapag tayo ay nananalangin na umiwas ang bagyo. Pero kapag umiwas yung bagyo ay meron naman tayong mga ibang kapatid doon na of course na pwede ring matamaan or mahagip or madaanan. Kaya nga scripture ay tinuruan tayo na sabi ni Pablo, magpasalamat tayo sa lahat ng bagay, sabi ng salita ng Diyos. At kung ipahintulot man ng Panginoon ay
magtiwala lamang tayo, may Diyos na mag-iingat sa ating buhay at magbabantay sa ating mga lakad, sa ating mga daan. Kaya kung ano man ang ipahintulot ng Panginoon, ay tinuruan tayo ng Scripture na magpasalamat sa lahat ng bagay. Katulad ng mga circumstances, mga trials, mga bagyo sa spiritual, ay hindi natin maiwasan ang mga bagay na ito. Kundi salamat sa Diyos na may Diyos tayo na nagpipreserve ng buhay, ng life. As the Scripture says, yan ang kaniyang ginagawa at yan ang pangako niya sa bawat isa. So magandang umaga sa ating lahat at bago tayo pumunta sa mga salita ng Diyos, nais ko lang magbanggit ang ilang mga announcements. So after service ay ating papakinggan mamaya ang ating song offering, ang ating ihandog na awit sa darating na joint fellowship. So para maging familiar tayong lahat. At paki-prepare na lang mamaya para sa ating technical team. About sa ating anniversary, isinabay natin sa church visitation. So that is December 24. So December 22 yung ating joint fellowship sa Taytay Rizal, sa part ng Antipolo, pataas ng Antipolo. So after ng joint fellowship, meron tayong anniversary and we're expecting mga kapatid na meron tayong big crowd sa araw na yon dahil nga sa ilang mga kapatiran na gusto mag-join sa supposed to be church visitation siya, pero dahil sinabay natin ang anniversary, so expect natin na magkakaroon tayo ng big crowd. So atin na lang i-adjust ang arrangement ng mga upuan. So mag-add tayo ng ilang mga chairs, mag-rent tayo ng ilang mga chairs. At dun sa mezzanine ay pwede natin i-arrange ng maayos, maging malinis sa taas. Ang mga gamit doon ay maiayos para malagyan ng mga chairs. So sila, Pastor Edgar, ay nagpa-hide na rin yan, napupunta sila. Maaring lahat sila, buong congregation, na more than 50, sabi niya. So atin na lamang siguro pagkasyahin ang lugar at sama-sama tayong magpasalamat sa Panginoon. Gayun din ang church sa Angono, Calabasudyo, ay maaring may mga pupunta rin. So, hindi naman natin sila mapigilan sa kagalakan nila. So, tayo na lamang po ang mag-a-adjust. Pastor Eli, ganun din. May kasama siya marahil, family niya, or kung may mga youth na possible na sumama. Gayun din si Pastor Joel sa darating na joint fellowship at sa anniversary. So ating sama sa prayer mga bahagi na ito. At sa ating mga guests, umagang ito, welcome sa ilang mga kapatid na naka-join sa atin ngayon sa gawain. Diyos ang magpala sa bawat isa. So tayong lahat ay naparito because of the Word of God. At iniwala ko na ang Diyos ay mayroong inilaan sa bawat isa. Meron ba tayong desire sa umagang ito mga kapatid? Na tayo ay lumago pa sa pananampalataya at patibayin pa ng Diyos sa ating mga pagkaunawa at paglakad sa mga salita ng Diyos. So ating paksa sa umagang ito ay binigyan ko pamagat na the seed must be planted on good ground. The seed must be planted on good ground. So kung bakit natin binalikan ang Hebrews chapter 3, binasa natin ito last Wednesday, naging bahagi ng aking exhortation last Wednesday. Because nais kong pakita sa inyo ang halaga ng binhi na naitatanim sa isang mabuting lupa. So gaano ito kahalaga na ang binhi ay maitanim sa isang mabuting lupa. Na kapag ito ay naitanim, ay masabi ko na hindi masayang ang salita ng Diyos. Hindi masayang ang plano ng Diyos. Tulad ng sabi niya na ang kaniyang salita ay katulad sa ulan na dumidilig o pumapatak sa ground at nagpapatubo ng mga sibol sa lupa at hindi babalik sa Diyos na walang pinangyari sa Kaniya ayon sa Kaniyang plano. So gaano kalaga ang binhi na maitanim sa mabuting lupa? At kailan ba ito mga kapatid? Kailan pwedeng masayang ang salita ng Diyos? Binasa natin doon sa Luke chapter 8 na ang seed is the Word of God. At kailan ito maaring masayang
or hindi nawawala ng kabuluhan ng salita ng Diyos, or hindi sa walang kabuluhan ng salita ng Diyos, kundi ito ay maaring masayang kung ang binhi ay mailagay o mahulog sa isang hindi mabuting lupa. At ito ay hindi magkaloob o hindi magbunga ng mga nararapat na kanyang ibunga. So ang Diyos ay nag-expect lagi ng bunga, mga kapatid. Amen po ba, mga kapatid? Ang Diyos ay nag-expect lagi ng bunga sa kanyang mga itinatanim. At ang scripture nagpapakita na ang ating mga puso ay ang lupa na natataniman ng binhi ng salita ng Diyos. At mamaya yan ang ating pupuntahan sa ilang mga sandali. So kailan maaaring masayang ang salita ng Diyos? Kapag ito ay hindi kinakitaan ng pagkakaroon ng bunga, or kapag ito ay hindi gumagawa ng may bisa sa buhay ng tao o sa mga mananampalataya. At alam natin by the scripture na ang mga gawa ng Diyos, kung bakit natin binalikan ng Hebrews chapter 3, mamaya ating puntahan, because ang scripture ay nagpapakita na ang mga gawa ng Diyos ay bunga lang din ng salita ng Diyos. Kung ating babalikan ng John chapter 1, ay binanggit ang bagay na yan. I-recall natin ang John chapter 1 verse 1 hanggang 3. That in the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God, the same was in the beginning with God. At sabi sa verse 3, all things were made by Him. So lahat ng bagay ay ginawa sa mamamagitan niya, ng salita. Nang sabi sa verse 14 ay, the Word made flesh. Ang logos, ang Word ay naging salita, o naging laman, o nagkatawang tao. Nagsaplot ng laman. At sa mamamagitan niya, sabi sa verse 3, all things were made by Him, and without Him, the Word or the Logos, without Him was not anything made that was made. And therefore, ang salita ng Diyos, or sa mamagitan ng salita, ay pinangyayari ng Diyos ang lahat ng bagay. Ang mga gawa ng Diyos ay nahayag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So ang mga gawa ng Diyos, ang mga bagay na ginagawa ng Diyos ay hindi natin maiaalis na ito ay bahagi ng salita na sinasalita ng Diyos o ipinapahayag ng Diyos. Katulad na nangyari sa panahon ng Israel, na ang bayan ng Diyos ay Kanyang inilabas sa pagkaalipin, katulad natin na tinalakay last Wednesday. At maaaring marami ang wala last Wednesday. At dahil wala rin tayong live streaming, maaaring hindi na rin ninyo nasusundan. Kaya aming ina-advise sa inyo na kung inyong mababalikan ang mga preaching, panoorin na lamang ninyo dahil yan ay nakarecord naman sa ating homepage, sa ating FB page. So, bakit natin binalikan ang bagay na yun? Because sa panahon na yun ay pinakita ng Diyos ang kanyang mga gawa sa harapan ng bayan ng Israel at hindi mahayag ang mga gawa ng Diyos, ang mga dakilang gawa ng Diyos sa panahon na yun without the word na ibinigay ng Diyos through Moses, sa kanyang propeta na si Moses. At ang sabi ng prophet sa ating panahon, ang mga servant ng Diyos, ang mga propeta ay ang mouthpiece sa ating panahon. At sa magitan nila na ibinibigay ang salita ng Diyos, kalakip ang mga gawa ng Diyos para ipahayag na ang Diyos ay dakila sa lahat ng bagay. And through His work, o sa mga gawa ng Diyos, nahayag na mayroong salita ang Diyos na ibinibigay. Kaya napakaganda mga kapatid, ang bahagi na ito nang ang bayan ay lumabas sa Egypt, marami silang nasaksihan na gawa ng Diyos. Mga himala na ginawa ng Diyos, kamay ng Diyos na gumawa sa gitna ng bayan ng Israel. At maraming records sa Scripture from Exodus, o from the book of Exodus, we can see miracles and works, mighty works ng kamay ng Diyos. Ang isa na dyan ay ang angel of God sa Exodus chapter 13. Inyo na lamang inote ang mga bagay na yan. So hindi natin pupuntahan ng mga details. An angel of God and a pillar of clouds and fire. As we know, ito yung nagbantay, nag-guide sa multitudes.
Isa lamang sa mga miracles o isa sa mga ginawa ng Diyos o ng salita ng Diyos sa panahon na yan. Sa chapter 14, verse 21 to 29, a strong east wind. Ito yung nagbigay daan sa Israel para sila ay makatawid sa Red Sea, para sila ay ilayo ng Diyos sa mga kaaway. And then, sa mga following verses, ay mababasa natin, the Egyptians' chariots, yung kanilang mga gulong, kanilang mga sakyan ay nag-swerve, nawala sa ayos ang mga chariots ng mga kalaban ng mga Egyptians, and then the army was drawn. Mababasa niyan sa verse 25 hanggang 31. Ang mga kaaway ay nilunod ng Diyos sa harapan ng bayan ng Israel. And then there is a bitter water sa Exodus chapter 15, 22 to 25. Merong tinatawag na bitter waters were made sweet at ang bayan ay nakainom. Kung inyong pag-aaralan ang mga gawa ng Diyos sa panahon na sila ay nasa ilang, sa aking pag-research, there are 15 accounts of great miracles of God na kanyang pinakita sa harapan ng bayan ng Israel. And yung mga accounts na yun, ng mga gawa ng Diyos, ay mga dakilang bagay na ginawa ng Diyos before their eyes. At ang sabi ng ating binasa sa Hebrews chapter 3, verse 9, kanilang nakita ang gawa ng Diyos for 40 years. Sa Psalms 95, I think binasa ko rin yung last Sunday, ating puntahan sa itong Psalms 95. Balikan lang natin itong scripture. Psalms 95. Binasa rin natin last Wednesday. Ang sabi dyan sa verse 9 na lang siguro, or verse 8, do not harden your hearts. Do sa verse 7, sa last part ng verse 7, today if you will hear His voice, do not harden your hearts as in the rebellion, as in the day of trial in the wilderness. When your fathers tested me, sabi dyan, they tried me though they saw my work. Gaano katagal at ilang taon nakita ng bayan, nasaksihan ng bayan ang gawa ng Diyos sa loob ng 40 years. Sabi sa verse 10, they saw my work for 40 years. So napahaba ng panahon ng paggawa ng Diyos sa harapan ng bayan ng Israel. And we can say, ganun kabuti ang Diyos. Sa part ng awit natin kanina, sabi doon, I tasted. Ibig sabihin, I experienced o naranasan ko o nakita ko ang mga gawa ng Diyos. And for 40 years, ay pinakita ng Scripture, ganito ang Diyos gumawa sa bayan after their slavery. Pinalaya sila ng Diyos at sa loob ng 40 years sa ilang, gumawa ang Diyos ng mga dakilang bagay. Sino sa atin ang nakasaksi na ng mga dakilang bagay ng Diyos? Meron na ba kayong karanasan sa kapangyarihan ng gawa ng salita ng Diyos? Yung mga may edad dito, yung mga may gulang dito, sino sa inyo magpapatuloy na ang Diyos ay gumawa ng mga dakilang bagay sa buhay ninyo? Kayo ba ay naging bahagi ng mga gawa ng Diyos sa ating panahon? Ang pagliligtas ng Diyos, ang pag-akay ng Diyos, ang pagtawag ng Diyos, ay ilan sa mga bahagi ng mga gawa ng Diyos sa buhay natin kung bakit tayo ngayon ay supposed to be nag-enjoy sa presence ng Panginoon. Kahit anong mga bagay ang kalagayan sa tahanan, sa mga personal life, ang sabi ng awit, whatever it takes, ano man ang mangyari, I will rejoice. Sabi ng song kanina. Ano man ang mga circumstances, ano man ang mga bagay na ang Diyos ang nagpapahintulot, I will rejoice.
Because I have seen, hallelujah, sino sa inyo nakita na ang Diyos ay may ginagawa. At hindi basta mga ordinary things ang ginagawa ng Diyos. There are great things na ginagawa ng Diyos. Ang pag-iingat sa araw-araw, ang pagsusupply, biyaya ng kalakasan, ang pag-iingat sa mga daan, ang pagbabantay, ang pag-usugo ng Diyos, sabi niya, I will send my angels to guard. To guard, para siya ay magbantay sa bawat isa. At sa account na ito for 40 years ay pinakita ng Diyos ang kaniyang mga, kung sabihin natin, biyaya ng Diyos, kahabagan ng Diyos. Katulad nating inawit kanina, it is new every morning. Napakahaba ng panahon ng paggawa ng Diyos sa ilang. For 40 years, they saw great things. They saw many things na ang Diyos ang gumawa. Yet, ang sabi natin, binasa sa Hebrews chapter 3, verse 7, they provoked God. So nagkaroon ng provocation. There was a provocation in those days. Ano ibig sabihin yan? Ang bayan ay tinukso ang Diyos. Ating balikan natin teksto. Hebrews 3 verse 7. Sabi dyan, therefore, just as the Holy Spirit says, today if you hear His voice, do not harden your hearts as when they provoke me. Dahil ang Diyos ay patuloy na nangungusap. Kahit man hanggang ngayon, ang Diyos ay patuloy na nangungusap. Do you believe it, church? Ang Diyos ay nangungusap pa rin sa iglesia. As on the day of trial in the wilderness. Nagkaroon ng provocation sa ilang, where your fathers put me to the test, yet, sabi dyan, they saw my works for 40 years. Ano ang pinapakita dyan ni Pablo? Ano yung provocation na nangyari sa panahon na yan? Ano yung panunukso na ginawa ng bayan sa harapan ng Diyos? Ang provocation ay may ibig sabihin na action or speech that makes someone annoyed or angry. Ibig sabihin, ang bayan ay meron silang ginawa sa harapan ng Diyos. Meron silang mga sinalita sa harapan ng Diyos na ikinagalit ng Diyos. That makes God angry sa harapan ng bayan. At ano yun? They provoke gods of their fathers. While the Lord is gracious, while the Lord is merciful. Habang ang Diyos ay nagpapahayag at nagpapakilala ng kanyang kadakilaan sa bayan ng Israel for 40 years. At para sa akin, ang bahagi na ito ng gawain ng Diyos, marami na tayong nakita ng mga dakilang bagay. Can you say amen to that, mga kapatid? Marami na kayo nakita ng mga dakilang bagay. Hindi lamang yung mga pagpapagaling. Hindi lamang yung mga iniligtas kayo sa bagyong natural. Hindi lamang na kayo ay sinuplayan ng mga pangailangan sa araw-araw. Kundi higit sa lahat, pinatibay sa pananampalataya. Para ipakita sa atin, may Diyos na umaakay sa iglesia. May salita ang Diyos na ibinibigay sa inyo. May Diyos na nangungusap pa rin. Hallelujah! And for 40 years, more than 40 years ng ministry. So hindi ko masyadong inisip yung part na yon. Nakatulad sa ministry na ito ay for more than 43 years as we will celebrate this coming December, 40 years or 43 years sa ministry. Since na ito magsimula sa GMA 1981. At sa loob ng ganong napakahabang panahon, ako'y sumasampalataya na ang lugar na ito mula sa GMA, ang ministry na ito ay pinagpala ng Diyos ng mga great things. Higit sa mga natural na bagay ay ang buhay ng mga tinawag. Kayo ay bahagi sa mga great things na ginawa ng Diyos. For almost 40 years, ang bayan ay nakakita, sabi sa ating teksto, nakita nila
ang kamay ng Diyos, ang mighty hand ng Diyos. At ang sabi doon ng paalala, harden not your heart. As in the provocation. Ibig sabihin, ang bayan ay meron silang mga bagay na ginawa sa harapan ng Diyos. May mga salita sila na sinalita sa harapan ng Diyos. Na ang Diyos ay hindi nalugod sa panahon na yun. Unang-una na ang hindi pagsang-ayon ng bayan sa lingkod ng Diyos na si Moses. Ang hindi nila pagbibigay ng tiwala, pagkilala sa pagkatawag ng lingkod ng Diyos. At maaring ang mga tao nito, yung word na ginamit dyan ay kailang tinukso ang Diyos because of their words na minsan ay very harsh sa harapan ng tao, lalo na sa harapan ng Diyos. Could you imagine, sasabihin mo kay Moises na dinala mo ba kami sa lugar na ito para lamang patayin? At hindi nila yung sinasabi kay Moses, yun ay sinasabi nila sa Diyos na tumawag kay Moses. Sa Diyos na nangako kay Abraham na kailang mga magulang, Isaac and Jacob. Kapag sinasabi nila, mas okay pa sa Egypt dahil doon ay masarap ang pagkain, dito ay wala man lamang inumin at pagkain, they are tempting the Lord. As if na ang Diyos ay walang magagawa. But do you believe may magagawa ang Diyos sa lahat ng bagay? That the God we serve is the omnipresent God. The omniscient God, hallelujah, ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Alam ng Diyos ang mga bagay na nagpasimula, alam ng Diyos ang mga bagay na mangyari sa gitna nito, at alam ng Diyos ang mga bagay na mangyari hanggang sa dulo. So nagkaroon ng provocation and the actions, the words, ay hindi naging mabuti sa harapan ng Diyos. Ang madalas marinig sa gitna ng bayan, walang makain, walang inumin. Bakit tayo dinala ng Diyos? O bakit mo kami dinala dito, Moises, sa ilang para patayin, para malibing ng buhay? At alam niyo yung mga words na sinasabi nila, isang araw pinangyari ng Diyos. Because this is what the heart is saying. Nilibing ng Diyos ng buhay ang marami sa ilang sa panahon na yun. And kaya naman ang Scripture ay lagi nagpapaalala sa atin, ingatan natin ang ating mga sinasabi. Be careful of what you say. Baka hindi natin namamalayan, tayo pala ay nagtetempt sa Diyos at tayo ay naglalagay ng provocation sa harapan ng Diyos because of ang ating mga kabigatan ay hindi natin nababantayan, ang ating mga kalumbayan ay hindi natin nababantayan, at hindi na natin nabibigyan ng kaluguran ng Diyos, at hindi natin nagagawang ibalik sa Diyos ang lahat ng kapurihan at pasalamat. And therefore, sabi sa verse 10, ating balikan, sabi diyan, Hebrews 3 verse 10, I was angry with this generation. So, kapag babasahin natin ang part na ito, we will see kung gaano ang Diyos naging isang long-suffering na Diyos. Because kayang gawin ng Diyos na ang bayan ay kaniyang, di ba, one time sa panahon na ang Diyos ay talagang nagalit, ang Diyos ay nagsalita, sabi niya, sige, ibukod mo, umalis ka dyan sa gitna ng bayan, sabi niya kay Moises, dahil aking pupuksain ang bayan na ito na matigas ang ulo. And as we know, si Moises ay dumalangin, humibig sa Diyos na wag mo nawang gawin ang bagay na yan. Dahil ano na lamang sabihin ng mga bansa na makakarinig, hindi kaya ng Diyos na tumawag sa amin na kami ay ingatan, ipagtanggol at isupply ang mga pangailangan. And it seems like ang Diyos ay nakinig kay Moises. Because Moises, hallelujah, ay tumitipo kay Kristo na siyang ating tagapamagitan mula sa Diyos. Na sa pamagitan niya, ang galit ng Diyos ay tawag niyan, humupa ang galit ng Diyos because of the grace that is in Christ. Kaya ang Diyos ay hindi nagalit as we know the story, bagamat
kaya nang gawin ng Diyos na paslangin, doon pa lamang sa mga unang taon ng 40 years in the wilderness, pero umabot ng 40 years dahil gustong ipakita ng Diyos that He is a merciful God. Na ang Diyos na kanilang kasama doon sa ilang, na ang Diyos na nangungusap sa kanyang mga lingkod ay Diyos na mabuti, mahabagin, Diyos na gumagawa ng mga dakilang bagay. Yet, God was angry. Sabi niya, I was angry with this generation and said, they always go astray in their hearts and they did not know my ways. Hebrews 3 verse 10. As I swore in my anger, they certainly shall not enter my rest. So ito yung naging dahilan kung bakit ang bayan ay hindi na nakapagpatuloy. May binanggit pa doon sa aklat ng Exodus, hindi ako nagkakamali, na 20 years old below or above. So parang gano'n ang pagkakasabi doon. 20 years old above ay hindi makakapasok. So ibig sabihin, karamihan doon yung mga lumabas from Egypt. At yung mga ipinanganak sa ilang, kasama na si Caleb and Joshua, yung dalawang original na lumabas from Egypt, sila lamang ang nakapasok sa Promised Land. But the rest was destroyed. Dahil ang Diyos, ang sabi diyan, I was angry with this generation, yung lumabas na iyon mula sa pagkaalipin. At nandito mga kapatid, na pinapakita ng Scripture, ang danger ng unbelief because nang ang bayan ay hindi nagpakita ng pananampalataya sa Diyos, ang Diyos ay nagalit at sila ay inilibing ng buhay doon sa paanan ng Sinai, ng Mount Sinai, lahat na hindi sumampalataya because of their unbelief, they were being destroyed sa harapan ng Diyos. And that is a sad story sa panahon ng bayan ng Israel. Sabi sa verse 12, tuloy natin, because si Apostle Pablo ay nagpapaalala, take care, sabi doon, brother and sisters, lest, sabi doon, that there will not be any of one of you. Baka meron na sa inyo. So tinutukoy ni Pablo rito, yung mga mananampalataya na, even sa ating panahon, na baka meron dyan, evil, sabi dyan, that there will not be any one of you an evil, unbelieving heart that falls away from the living God. So yung hindi pagsampalataya ng bayan ng Israel, because of unbelieving heart sa harapan ng Diyos, ito yung naging reason kung bakit sila nag-fall away o nalayo sa buhay ng Diyos. Yet, sa kabila ng lahat ng bagay na ginawa ng Diyos for 40 years, lahat ng great things ay nag-express ang Diyos ay buhay. Do you agree with that, mga kapatid? Lahat ng bagay na nakita, nasaksihan ng bayan ng Israel sa loob ng 40 years, it expressed that the living God is with them. Kasakasama nila ang buhay na Diyos, kasakasama nila ang tinig ng Diyos, kasakasama nila ang presence ng Diyos, hallelujah, a cloud by day and a fire by night. At ito yung nag-guide sa kanila habang sila ay nasa ilang for 40 years. And it expressed kung gaano ang Diyos kabuti sa bayan na ito. At ako'y naniniwala at sumasampalataya, ganoon din kabuti ang Diyos sa loob ng 43 years ng ministry. Ang Diyos ay kasama natin. Do you believe it, church? Ang Diyos ay sumama sa atin sa nakalipas na mahabang panahon. Sa tuwing tayo ay mayroong mag-gathering, ang kanyang presence ay laging pumapanaog. His presence, His Word is with us. Ang kanyang salita ay laging kasama natin, dealing with us, para patibayin ang ating pananampalataya. And so, sabi niya sa verse 12, because of unbelieving heart. Ibig sabihin, ang puso ng tao ay hindi naging maayos because ang sabi doon, their heart, sabi sa verse 10, they always go astray in their hearts. By Scripture, alam natin na ang puso ng tao ay ipinapakita as a ground. Ang puso ng tao ay tinutulad sa lupa na tinataniman ng binhi.
na ang Diyos ay gumagawa sa ilang for 40 years, na ang Diyos ay nagsasalita at gumagawa ng mga dakilang bagay, ang Diyos ay nagtatanim ng salita. Ang Diyos ay gumagawa ng mga dakilang bagay para ipakita sa bayan, ako ay Diyos na tumawag sa inyong mga magulang, ako ang Diyos na buhay. So it speaks of the seed. Ang word ay seed. Binasa natin doon sa Luke. Ang binhi, ang salita ay binhi. Hallelujah! At ang Diyos na mabuti, na mahabagin, tanim siya ng tanim for 40 years. Nagka-cast out siya, ibig sabihin, naghahasik ng binhi sa bayan ng Israel. Because ang puso ng tao ay katulad sa lupa na tinataniman ng salita ng Diyos. At kahit pa anong tanim ng Diyos, hallelujah, kung hindi tama ang lupa, hindi ito sisibulan ng pananampalataya. At yun dahilan, binasa natin, for 40 years, yet they saw my works. Ang kailang puso ay hindi pa rin sumampalataya sa Diyos. So anong pinapakita ni Apostol Pablo sa atin? Kung bakit binalikan ni Pablo yung karanasan ng bayan ng Israel, because naisabihin ni Pablo, kahit 40 years mo pang makita ang gawa ng Diyos, tingnan niyo mga kapatid, kahit araw-araw mo pang makita ang mga himala ng Diyos, kahit sa loob ng buong buhay mo ay meron kang karanasan ng mga himala ng kamay ng Diyos, kung hindi tama ang puso ng tao, hindi sisibol ang pananampalataya. At yun dahilan ng Diyos ay nagalit sa bayan ng Israel because nakita ng Diyos may problema sa puso ng bayan ng Israel. Ang Diyos ay mabuti, yet their hearts gone astray. At hindi natin may aalis mga kapatid. The same thing sa ministry. Kaya one time sabi ko sa inyo, marami nang nabaptize sa message, marami nang tinawag ang Diyos. Marami nang naglabas-pasok sa ministry, sa lugar na ito. Marami nang nabaptize ang ating late Pastor Franco. Pero ang tanong is, nasaan ang mga puso, nasaan ang mga kaluluwa na ito na nag-enjoy? Once they were enjoying those great things na gawa ng Diyos, pero pag hindi tama ang puso, hindi mo makikita ang lubos na kaganapan ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, hindi lilitaw ang original na pananampalataya. And that's why, sabi dyan, ating balikan ang Psalms 95. Because sabi ito, for 40 years, I was grieved. For 40 years, I was grieved. Ibig sabihin, hindi nasumpungan ng Diyos. Ang generation na ito ay nagpakita na hindi maayos na puso sa harapan ng Diyos, hindi pagtatapat sa harapan ng Diyos. And said, sabi niya, it is a people who go astray in their hearts, and they do not know my ways. So ano ang kinalaman ng gawa o ng mga daan ng Diyos sa lahat ng kanyang mga pinapahintulot sa buhay ng mga mananampalataya? Ang sabi ko sa inyo kanina, binasa natin, ang mga gawa ng Diyos ay bunga ito ng salita ng Diyos. At kapag dumating ang salita, laging may purpose, hallelujah, laging may gustong ipakilala at ipahayag ang Diyos na meron siyang daan, hallelujah. Ibig sabihin, merong paraan lagi ang Diyos. Ibig sabihin, meron siyang gustong ipakita sa bayan, hallelujah. Bagamat sila'y dinala sa ilang, nakalimutan nila na ang Diyos na nagpalaya sa kanila sa pagkaalipin ay Diyos na tumawag kay Abraham, Isaac at kay Jacob na kanilang mga magulang na mula noon hindi ang Diyos nagkulang ng pagtatapat sa kanila. Sabi diyan, their hearts, sabi niya, this generation, these people who go astray in their hearts, at hindi nila alam ang aking daan. Hallelujah! Ibig sabihin, kahit pa araw-araw mayroong miracles. Sabihin natin, for 40 years, ang Diyos ay mahabagi na Diyos at nagpapakilala through great things. Hallelujah! Kung ang puso natin ay malayo sa Diyos o hindi mabuting lupa,
it will not gonna happen anything. Kung walang magagawa anumang bagay sa atin, ang salita ng Diyos o ang mga gawa ng Diyos. So ano ba pinapakita ang daan dyan? Balikan natin ang Psalms 95. Because if we will read beginning from verse 1, you know, last 2 days ago, ay, tawag niyan, natakot ako ng aking allergy. At alam niyo naman, sa mga may allergy rito, yung paghahatsing-hatsing talagang grabe. Yung fluid, yung runny nose, sabay-sabay na lahat, ay halos mag-drain sa iyo. Mag-drain ng iyong inner strength. At hanggang kahapon, actually, habang nag-aaral ay, yun, hatsing dito, hatsing doon. And napaka-challenging ng situation. At I think it is, yun dahil kung bakit parang drain or parang madali ako maubusan ng liquid sa aking lalamunan. Because 2 days ako nag-suffer ng aking allergy. So sometimes it's hard to give your natural strength kapag dumaan ka sa mga ganong situation. So lahat naman tayo mayroong mga ganong karanasan. Actually, ang MC ngayon si Brother Cholo dapat, pero dumaan din siya sa trangkaso. And I know he's gaining strength sa mga sandaling ito. But sa biyaya ng Diyos, sabi nga ni Pablo, ako nga by the grace of God. Lahat tayo ay mayroong pinagdadaanan, mayroon tayong mga personal na mga challenges sa ating pananampalataya. Pero hindi ba napakainam kapag tayo ay dinala ng Diyos sa lugar na ito ng gawain, ay ibigay pa rin natin ang pinakamainam na papuri sa Diyos. Di ba? Bagamat maaari sabihin natin, bago yung ating song leader, first time niyang mag-song lead sa general audience, pero ibigay natin ang ating masayang puso sa pagpapasalamat sa Diyos. Yung support doon sa song leader, yung support sa awit. Sabi nga ng MC kanina, parang matamlay tayo because we're expecting, but parang walang bagyo. Mabuti nga walang bagyo na dumaan. Hallelujah. Because we can magawa natin ang mas mainam na bagay ng paglilingkod sa Diyos. Because sa mga lumipas ng araw, habang binabalita ang news na yan, iniisip ko na rin, ay may praise and worship this coming Sunday. Sabi ko, Panginoon, wag nawang ipantulot mo na maapektuhan ang aming Sunday service. At ibinigay naman ng Diyos. But behind my back, sabi ko, kung ililist ng Diyos, meron din naman talaga maapektuhan na iba, ng mga gawain din. Pero sabi nga ni Pablo, with all these things, magpasalamat tayo sa Panginoon. Dumaan man o hindi ang bagyo, then hindi mapipigilan ang ating mga papuri sa Diyos. Why? Because nakita natin there are great things na ginagawa ang Diyos sa nakalipas na mahaba ng panahon at hindi natatapos ang gawa ng Diyos. Habang may salita na ibinibigay sa iyo, may mga dakilang bagay na ipapakilala pa ang Diyos para sa iyo. At ano ito na sinasabi ni Pablo o ng mga awit, they do not know my ways. Because dun sa mga unang verses, ang sabi dyan, punta natin yung 95, verse 1. O come, let us sing to the Lord. Let us shout joyfully to the rock of our salvation. Ang Diyos na gumagawa ng mga dakilang bagay is our rock of salvation. Ang sabi sa verse 3, He is great God and great King. Ang dagat ay sa Kanya. Ibig sabihin, ang lahat ng bagay ay sa Diyos. For He made it through the Word. And, sabi dyan, His hands formed the dry land. Nang sabihin dito, hindi na nalalaman ng aking daan, ibig sabihin, nakalimutan ng bayan ng Israel na ang Diyos ay Diyos na tagapagligtas na Diyos. Na ang Diyos ay nagpahintulot ng maraming mga bagay. At kung ang Diyos ang nagpahintulot, remember church, ang Diyos ang siyang sovereign sa lahat ng bagay. Sino mag-amen? Ang Diyos na naglagay sa bayan in wilderness, ibig sabihin, ang Diyos ang bahalang gagawa ng lahat ng bagay. Kapag ang Diyos ang nagpahintulot sa iyo sa isang mabigat na kalagayan, ibig sabihin, may paraan ang Diyos, may ginagawa ang Diyos, may nais patunayan ang Diyos sa iyo. Hallelujah! That the God you serve is a rock of salvation.
He is the great God and great King. Ang kanyang mga kamay ang gumagawa ng lahat ng bagay. And so ang puso ng bayan ay lumayo sa Diyos because hindi nila alam ang daan ng Diyos. Na ang Diyos pala ang may kontrol ng lahat ng bagay na kanyang pinangyayari sa buhay ng kanyang mga banal. Is that what you believe today, this morning mga kapatid? Na ang Diyos pa rin ang mag-iingat ng ating buhay. Sabi ng ating testimony na narinig kanina, there's so much worries and anxieties or mga kabalisahan. At totoo naman yun, nakakabalisa ang maraming mga bagay na nangyari sa ating buhay. Pero wala natin kalimutan, tapat ang Diyos na tumawag sa atin. Huwag lang natin kalimutan, may Diyos na buhay na pinaglingkuran ng ating mga magulang, na ating mga nauna sa atin. At ang buhay nila naging isang malaking ehemplo at halimbawa na hanggang sa dulo ng hininga ng buhay nila, may Diyos na hindi nagpabaya sa kanilang mga pangangailangan. At tayo naman na dinatnan ng biyayang Diyos sa mga huling mga araw. Marami nang nauna sa atin ng mga lingkod ng Diyos, nagpahinga na sila. Ang huling bahagi ay si Brother Hill, nagpahinga na sa kanyang ministry. And the Lord fulfilled His plan, His work sa buhay ng kanyang mga lingkod. Hindi nasayang ang mga ginawa ng Diyos ng mga dakilang bagay. Why? Because nagpatuloy sila na sumampalataya sa Diyos. Through thick and thin, nagtapat sila sa pananampalatayang ito. So yun ang pinapakita dyan, na ang Diyos ay hindi siya, o ang bayan ay nalayo, ang puso, at hindi nila napag-unawa ang daan ng Diyos, na mayroon palang purpose ang Diyos. Why? Lagi natin sinasabi minsan, na mayroon namang malapit na daan ang Israel na supposed to be a daan nila from Egypt to Promised Land, na hindi sila dadaan sa wilderness na maraming panganib, maraming mga bansa, mga kaaway at mga wild, mga animals doon. Walang pagkain, walang inumin. But why God send these people sa wilderness? Dahil mayroong gustong patunayan ang Diyos. Na ang Diyos ay mayroon siyang salita. At ang sabi niya kanyang salita, sinabi ko baga at hindi ko gagawin. Ibig sabihin, ang Diyos na mabuti, na tapat na Diyos, ay hindi siya nangako sa walang kabuluhan. Siya ay nangako at siya ay mayroong salita na kanyang, sabi pa natin binanggit one time, na ang Diyos ay para siyang nag-oath taking o para siyang, meron siyang isinumpa sa kanyang sarili. Nag-take siya ng oaths, ng promise, ng vow, na ang kanyang pangako ay kanyang gagawin at tutuparin. Nang sabi ng Scripture, siya hindi Diyos na sinungaling na Diyos. So ang puso ng tao ay lumayo, sabi diyan. At ang puso ng tao ay pinapakita ng Scripture na a good ground. At yun yung binasa natin sa Luke chapter 8, ating balikan. Sa verse 10. Sinabi niya sa inyo'y ipinagkaloob ang mga kaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng Diyos. Tatapwat, sabi diyan, sa mga ibay, sa mga talinghaga, upang kung magsitingin ay huwag silang makita at makarinig ay huwag silang makaunawa. So yung verse 10 na sinabi ni Jesus, kung ating i-relate doon sa Hebrews chapter 3, sa karanasan ng bayan, ang bayan ng Diyos ay nakakakita ng mga dakilang bagay, pero hindi nila nauunawaan, behind all of these great things, mayroong Diyos na nagko-control. Kahit makita nila ang 15 accounts ng great miracles na ginawa ng Diyos sa ilang, kahit araw-araw ang mga miracles, kung hindi mo maunawaan, may plano ang Diyos, hallelujah, at may papahayag mo lang yan sa magitan ng yung tama na puso, na magsasabi, anuman ang mangyari, I will still believe, my God. I will continue serving my Lord. At ang bayan ay hindi na nakita, sabi diyan, may mga mata sila pero hindi nila makita ang paraan ng Diyos. Church, sa iglesia ito, wag nawang mangyari ang gayon. Because for 43 years of ministry, sino sa atin ang nakakita na ng mga dakilang gawa ng Diyos sa buhay ninyo? Wala ba? Wala ba rito ni isa man lamang, dalawa, tatlo na magsasabi, ang Diyos ay buhay sa buhay ko, gumawa ng mga great things in my life.
mula sa buhay ng aking mga magulang, at sa buhay ko personally, at sa buhay ng aking mga anak. Hallelujah! Sa buhay ng bawat isa, araw-araw may ginagawa ang Diyos. Hallelujah! Sa loob ng 43 years ng ministry. Nakita natin ang mga kabutihan ng Diyos. Natikman natin, nalasahan natin, hallelujah, naranasan natin ang biyayang sagana ng Diyos. Huwag daw ang mangyari na sa loob ng 43 years ng ministry, bagamat harap-harapan na ang biyayang Diyos, ang gawa ng Diyos ay nariyan, pero ating mga puso ay malayo pa rin sa Diyos. At hindi tayo makapagsabi, Panginoon, salamat, purihin ka. And we cannot even serve God ng buong puso at lakas sa Diyos. Malilit na bagay lamang, madali tayong panghinaan ng loob. At yung aking pinakita sa ating kapatid Sister Marisa, one time na siya ay nagkumakontak sa akin. Pinapayuhan ko siya. Nag-uusap kami sa chat. Nag-open siya ng maraming mga bagay ng kaniyang pag-aalala. Madalas, binabanggit noon ating Pastor Franco, anuman ang ating pag-aalala ay wala nang magagawa sa mga bagay na ang Diyos ang nagpahintulot. Ang kailangan natin gawin ay sumampalataya. Na ano? Ang Diyos na tumawag sa Sister Marisa at sa lahat, hallelujah, ay Diyos na buhay ni Abraham, Isaac, Jacob. Ang Diyos nagpahintulot sa wilderness, hallelujah. At ang Diyos din ang nagbigay ng pagkain sa wilderness, nagpainom sa ilang, hallelujah. Nag-ingat ng buhay ninyo for the rest, for the time being, hanggang ngayon. Yan ang kamay ng Diyos, sabi ng Scripture, unat na bisig kamay ng Diyos. Kung ating makikita ang daan ng Diyos, kayo ay magagalak sa presensya niya. Kayo ay magpapasalamat, kayo ay magpupuri, hallelujah. Kayo ay sasamba sa Diyos, hallelujah. Kahit na ang laman ay hinang-hina na. Sabi ni Pablo, though I am weak yet, by the grace of God, I am strong, Lord. Though mayroong mga circumstances yet, ang Diyos, sabi ng ating inawit kanina, kahit gaano karami ating mga kahinaan, His mercy is more. Though our sins are many, but His grace, His mercy is more. Kaya kayang tapatan ng Diyos ng grace, ng biyaya. Dumaan man ang bayan ng 40 years. And could you imagine 15 accounts of miracles? Do you think hindi pa ba sapat yun sa kadakilaan ng Diyos? Hindi pa ba sapat na kayo ay iningatan ng Diyos, binantayan ng Diyos for the time being? Mula noon nang kayo tawagin sa gawain na ito, hanggang ngayon, dapat meron tayong isang word, isang tinig, purihin ang Diyos. Meron tayong isang salita, dapat na sama-sama sinasabi, pasalamatan ang Diyos na tumawag. Hallelujah, through thick and thin, ano mga circumstances, bagyo man, mga bagay na pangailangan, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Sabi diyan, may mga mata nakakita, narinig nila ang mga gawa ng Diyos. Pero hindi sila nakaunawa, kaya sabi sa verse 11, ito ang talinghaga, kung ating pupuntahan ng mga unang verses doon sa Luke chapter 8, ito yung talinghaga, sabi diyan, na ang binhi ay ang salita ng Diyos. And therefore, doon sa wilderness, ang Diyos ay nagtatanim ng nagtatanim. Ang Diyos ay nangungusap through Moses, through Aaron, at sila mga tinawag sa panahon na yon, Joshua, Caleb. Ang Diyos ay nangungusap, nagtatanim. At ang kanyang mga salita ay lagi mayroong manifestation, may mga great things na ginagawa sa kanyang kalagitnaan. Ang Diyos ay nagtatanim, nagdidilig, naglalagay ng buhay, yet their heart is gone astray. And that's means, mga kapatid, kahit gaano pang himala ang nakita mo, naranasan mo, hindi yan ang ticket para ikaw ay makapasok sa promised land. Marami doon, mga kumain ng mana, uminom ng tubig, they were destroyed sa ilang. So, ibig sabihin, napakita ni Pablo, na kahit ang mga taong ito pala ay nakita ng mga gawa ng Diyos, dahil ang puso nila ay hindi good ground, ang Diyos ay nagtatanim, naglalagay ng buhay, nagpapakita ng mga great things, but because ang puso nila ay hindi good ground, kahit pa araw-araw ang Diyos ay maghimala, hindi talaga sila sasampalataya sa Diyos. At dito natin, kung babalikan niyo ang tanong kanina, na gaano kahalaga
na ang binhi ay mailagay sa good ground because hindi masasayang ang gawa ng Diyos. Ulitin ko, kapag ang Diyos ay nagsabog ng binhi ng salita na may gawa, kalakip ng mga gawa, kung hindi ito darating sa good ground, hindi mo may enjoy ng lubos ang kadakilaan ng Diyos. Magra-rapture na lang, hanggang ngayon, magra-rapture na lang, lagi ka pa rin umaangal sa iyong mga karanasan sa buhay. Hindi ka grateful sa maraming mga bagay, hindi ka mapagpasalamat sa maraming mga bagay. And that's why, pinapakita dyan ni Pablo, na kahit anong himala makita ng bayan ng Diyos, kahit anong himala makita natin sa ating paglilig sa Diyos, kung hindi good ground, ay hindi ka rin magiging, o hindi ka rin sasampalataya sa plano ng Diyos, sa kabuuan ng plano ng Diyos. At yun dahilan, maraming mga naka-witness. At ng ating binasa, maraming naka-witness. Gaano karami ang Israel na lumabas sa Egypt. Sa history, sa record ng history, there were more than 2 million. 1 to 2 million. So gaano karami yung lumabas? O sabihin natin, 1 million and then nanganak doon sa ilang hanggang sa dumami sila up to 2 million. In 43 years, or in 40 years, they saw the works of God, yet, lahat ng lumabas sa Egypt ay pinaslang. Binasa natin yan sa isang account, no? Hindi ko na na-notes. Lahat ng lumabas, sabi doon, pagkatapos na iligtas sila ng Diyos, they were destroyed in wilderness. Because of unbelief, because hindi naging tama ang puso nila, kaya nga sabi ko sa inyo kanina, ingatan natin, bantayan natin ang ating mga pagsasalita, pag-iisip, o mga gawa, mga actions that will provoke God. Na maaring magpa-grieve sa Espiritu ng Diyos at nagpapakita na hindi tama ang ating puso sa kabilan ang Diyos. Sino sa umagang ito magsasabi, mabuti ang Diyos? He is my rock of my salvation. He is a great King. He is a great healer. Sino sa inyo, mga kapatid, kapag kayo ay pinagaling sa isang maliit lang na karamdaman, ay mabilis kayong magpuri sa Panginoon? Sino sa inyo ang grateful kapag mayroong mga daan lagi ang Diyos paraan? May mga testimonies tayo, kapag walang-wala na tayo, pero mayroon dyan provided way ang Diyos. Minsan biglang may kumakatok, minsan biglang may pinapadala ang Panginoon. Hallelujah! Ang Diyos ay dakila na Diyos. Na nagagawa niya ang lahat ng bagay. Hallelujah! And that's why if you know the way of God, kahit walang-wala ka na, pupurihin mo pa rin ang Panginoon. Because you know, your heart says, buhay ang Diyos ko. Hallelujah! He is a great provider. He is Jehovah Jireh. He is Jehovah Shammah. Hallelujah! My provider, my healer, my comforter. Hallelujah! Kaya pag tama ang puso, ang Diyos na gumagawa, ang Diyos na nagsasalita, nagtatanim ng binhi, hindi masayang ang salita ng Diyos. So ang sabi sa ating binasa, ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang salita ay ang binhi. So ang good ground, sabi sa verse 15, o bago yung puntahan natin ang 11 to 15. Luke chapter 8, punta natin. So tingnan natin dito yung reviewin lang natin itong ilang mga grounds. Luke chapter 8. Verse 11. Now the parable is this. So pinapaliwanag ng Panginoon yung parable dun sa taas. Ito na yung kanyang explanation. The seed is the word of God. Those by the wayside are the ones who hear. So lahat nakakarinig, okay? Lahat ang mayroong opportunity to hear. Sabi diyan, then the devil comes and takes away the word out of their hearts, lest they should believe and be saved. So bagamat meron silang narinig na salita ng Diyos, so yun ay pagtatanim, no? Pagkakast ng seed. Pero dahil hindi tama ang puso, ang devil daw ay dumating at kinuha ang salita. But the ones, verse 13, but the ones on the rock are those who
yun daw, mga salita ng Diyos o binhi na nahulog sa mga batuhan na uri ng ground are those who, when they hear, receive the word with joy, and these have no root, who believe for a while, and in time of temptation, fall away. So meron din sila narinig, and most probably may nakita sila ng mga gawa ng Diyos, pero kanilang mga puso ay hindi tama, hindi maayos, batuhan, at ang binhi ay hindi nag-ugat. Sa panahon ng maraming trials, they fall away. At yun ang nangyari sa mga mananampalataya for the past years. Sa kabila na ang Diyos ay gumagawa ng madakilang bagay, mas pinipili nila na lumayo sa mga gawa ng Diyos by staying to their own ways, to their own mind, concept ng isip nila. Hindi sila nagtiwala sa Diyos, and therefore, dumating mga trials, mga pagsubok sa pananampalataya, hindi sila nakatagal. They fall away. At yan ay karanasan ng mga panahon na kalipas sa ministry. Verse 14, now, the ones that fell among thorns are those who, so huwag niyong kalimutan na ang puso dito ay ang puso ng tao ito ay tumutukoy sa ground na mga individual. So tayo na mga individual who hear the word. Ang sabi diyan, when they have heard, go out and are choked with cares, riches, and pleasures of life, and bring no fruit to maturity. So tatlong bagay yung pinakita ni Jesus, tatlong uri ng ground, na habang ang Diyos ay gumagawa at nagpapakita ng madakilang bagay, ang salita, ang binhi ay naasik sa iba't ibang uri ng ground. At hindi ito nag-prosper. So hindi nagbunga, hindi lumago ang salita ng Diyos. Kaya habang pinag-aralan ng bagay na ito, iniisip ko, Panginoon, supposed to be, naging sapat ang 40 years in wilderness at ang mga great things para ang bayan ay so close to their God. Para ang bayan wala nang may reason out na tunay nga ang Diyos ng Israel, ang Diyos ng aming mga magulang, ay Diyos na mabuti. Hanggang sasabihin ng Scripture, walang matuwid na pinabayaan ng Diyos. And I will tell you, sa loob ng gawa ng Diyos, sa ministry na ito, walang isa na pinabayaan. Those who hear the word, ikaw ay tinataniman ng binhi ng salita ng Diyos. And if you believe, at kung tama ang puso mo, great things will follow. Maraming bagay pa na gagawin higit doon sa mga nakita at naranasan mo na. Kaya nga sabi ni Jesus, greater works than they, or greater works than this shall they do also. Higit sa mga bagay na ginawa na ng Diyos sa nakalipas na 40 plus years. Kung meron tayong patotoo ngayon na may dakilang bagay na ginawa ang Diyos, greater than this we will see and we will experience sa darating na mga araw at panahon closing to the glory, sa rapture. Kaya yung tatlong uri dito ng lupa ay ang tatlong uri ng puso ng tao. Doon sa unang tatlo ng uri ng lupa ay hindi pinangyari o hindi nangyari ang purpose at tila nasayang. It seems like nasayang ang binhi, ang salita, while the Lord is casting the seed on the ground. Pero ang parable ni Jesus ay nagpapakita na hindi ang Diyos, hindi nasayang ang binhi. Hindi nasayang ang 40 years in the wilderness. Because merong Diyos na nagsabi, as for me and my house. Meron pa rin mabubuting puso sa panahon na yun. Meron pa rin nahulugan ng binihi. Hallelujah. May Caleb, may Joshua.
Mayroong mga tumugon sa Diyos, Panginoon, kung ang iba'y tumalikod, kami as for me and my house, magpapatuloy kami. Dahil sabi ng iyong lingkod na si Job, magpapasalamat lang ba tayo sa mga pangit na bagay, sa mga buhay na nangyari sa buhay natin? Huwag nawang mangyari, hallelujah, o sa mga mabuting bagay. I mean, sa mga mabuting bagay lang tayo dapat magpasalamat, pero hindi gayon ang sabi ng lingkod ng Diyos na si Job, kundi maging sa mga hindi mabubuting bagay. So para sa akin, ang 40 years ay naging sapat, supposed to be, pero hindi nga gayon nangyari. Merong tatlong uri ng 3 grounds ang dinatnan ng message ng salita sa panahon na yun. Yet, salamat sa kabutihan ng Diyos, nangyari pa rin ang kanyang purpose. There's still a good ground na merong pagdadalhan ang Panginoon. At ang sabi sa verse 15, ating ituloy, ang good ground na ito ay nagsasabi, sa mabuting lupa, so, hayaan na natin yun, nahulog ang ibang mga binhi sa batuhan, sa dawagan, sa tabing daan. Para sa akin, mag-focus na lamang tayo dito by the grace of God. Mayroon pa ring mabuting lupa na napupuntahan ang binhi ng salita ng Diyos. Kahit mayroong mga napapagod na, kahit mayroong mga umaayaw na, pero mayroon pa ring mga good grounds. Nang sabi sa verse 15, ito yung mga pusong timtiman at mabuti. Ang binhi ay nahulog din sa mabuting lupa. At ang mabuting lupa, it represents pusong timtiman at mabuti na iniingatan ang salita. Pagkarinig niya sa salita ng Diyos, ay nangagbubungang may pagtitiis. Doon sa tatlong uri, tatlong uri ng ground, hindi magawa ng Diyos ang purpose niya ng pagbunga ng mga salita ng Diyos. Hindi mag-manifest, hindi makita ang kadakilaan ng Diyos. Yet they saw the greatness. Alam niyo mga kapatid, hindi lang dapat natin makita at maranasan, o hindi lang dapat natin makita ang kadakilaan ng Diyos. Higit sa lahat, dapat maranasan din natin. Ibig sabihin, personally, meron tayong tama na kapahayagan na ang Diyos ng Israel, na siyang Diyos natin sa huling mga araw through Christ, the same God na gumawa noon ng mga great things, the same God na gumagawa ng mga great things sa ating panahon. Diyos na nagpakain before sa wilderness, Diyos na nagsusupply ng inyong mga makakain sa huling mga araw, both material and spiritual. Diyos na nagtatanggol sa mga kaaway sa nakalipas na panahon, pagdating sa spiritual world, sa spiritual realm, Diyos na nagtatanggol sa inyo sa maraming mga labanan. At ang sabi ni Pablo, we're not wrestles against flesh and blood. Ibig sabihin, mas dakila dito yung karanasan ng mga mananampalataya kaysa mga naranasan ng mga nauna sa atin, sa lumang tipan. Because ang alam lang nila ay labanan sa flesh and blood, pero ang labanan sa ating panahon is mga espiritu sa kahanginan. Yet ang sabi ng Scripture, you are made more than conqueror. Nasaan ang mga conquerors sa umagang ito? Pwede ba tayo magpuri sa Panginoon, mga kapatid? Glory, hallelujah! So ang good ground is, napakaganda ng description, the honest and a good heart. The honest and a good heart. Kahit saan mo siya dalhin, kahit sa gitna ng ilang, may Diyos na tapat. Kahit sa gitna ng mga bagyo, hallelujah, may Diyos na umaagapay pa rin. Hallelujah! Sa kabila ng mga kakulangan at pangailangan, He is still a great provider. Hallelujah! And therefore, napakahalaga na ang puso ay maging tapat, mabuti sa harapan ng Diyos while God is planting the seed. Mayroong bunga na nakikita, hallelujah! May nagpupuri sa Diyos, may sumasamba sa Diyos. Mayroong nagtataas ng kanyang kadakilaan because of His great works. Hallelujah! It's not about the miracles na nakita mo, but it is about the heart. Kapag dumating ang binhi, ang puso, mayroong magsasabing tinig, purihin ang Panginoon. Pag dumating ang salita, purihin ang Diyos, ni Abraham, ni Isaac, ni Israel.
Purihin ang anak ng Diyos na buhay. Kung hindi sa Kanya, ay walang kaligtasan. Hallelujah! Kung wala sa Kanya, kung hindi sa Kanyang pangalan, ay walang kalayan. Hallelujah! Lahat ay kaya natin sabihin na purihin ang Diyos. It's not about the miracles na nakita at na-experience o narinig o nakita ng bayan ng Israel, but it's about the heart, the good ground. Kapag dumating ang binhi, mayroong mangyayari. Pag dumating ang salita, mayroong ginagawa ang Diyos, mga kapatid. Kaya tayo ay sumasampalataya na sa salita ng Diyos ay mayroong kagalingan. Sumasampalataya ako na kahit minsan sa mga pangangaral, hindi man directly na i-pronounce na may karamdaman ka, ikaw ay pinagaling. Minsan kapag dumating ang mga salita ng katotohanan, and if you believe it, hallelujah, mayroong kagalingan sa salita ng Diyos, hallelujah. Mayroong bunga na nakikita ang Diyos, ng bunga ng malabi ng pagpupuri, hallelujah. Handang sabihin ang Diyos ay tunay, umaakay, ang Diyos ay tunay, great, dakilang Diyos, dakilang hari sa atin. Still, He's the rock of our salvation. So, hindi dahil sa mga miracles, kahit pa magparamihan tayo ng mga experience sa miracles, kung hindi good ground, it is vain, it is nothing sa harapan ng Diyos. Kahit ilang beses pa na-survive ang bagyo na Yolanda, kahit ilang beses pa na-survive ang mga pangangailangan, ang mga kagipitan, hindi yan ang susukat ng iyong, hindi yan ang magsasabi na ikaw ay dadalhin ng Diyos sa kanyang kalwalhatian. Ang sabi ng Panginoon sa aking pagparito, makakasumpong kaya ako ng pananampalataya. It doesn't matter kung ano yung ating kalagayan, status sa buhay na ito, physically. Kaya kahit hinang-hina na, di ba si Kahil, kahit hinang-hina na siya, patang-pata na siya, ang puso niya lagi sumisigaw, I know my Redeemer lives. Ganyan ba tayo lahat? Lalo na yung mga may gulang narito. We know our Redeemer lives. Kahit hinang-hina na ang ating mga laman sa karamdaman, hallelujah. Dahil ang salita ay naitanim sa atin, hallelujah. May pananampalataya na nagsabi, ang Diyos ko ay buhay na Diyos, hallelujah. At kaya niya ako ipagtanggol sa lahat ng kasamaan. Kayang gawin ng Diyos na ikaw ay iligtas sa lahat ng bagay. Kaya ng Diyos na ikaw ay akayin sa kanyang presensya. Dahil ang sabi ng David, hallelujah, come, let us go unto the house of the Lord. Sino rin sa umaga ito ang gano'n sasabihin ng kanyang puso, hallelujah, come, let us go unto the house of the Lord. Hallelujah, dahil mayroon siyang salita na itinanim sa iyo. At ito ay nagbubunga ng pananampalataya sa pagsasabi, ang Diyos ay dakila na Diyos. Hallelujah, hallelujah. Nasaan ngayon ang mga mabuting lupa, mga kapatid? I just want to ask you, nasaan ang mga mabuting lupa sa umagang ito? Nasaan yung mga timtiman? Yung mga honest and good heart? Nasaan ang mga nagpupuri sa Diyos? Hallelujah! Sa kabila ng wilderness, sa kabila ng mga kakulangan, pangailangan, hindi ka iniwan at pinabayaan ng Diyos. I will be with you. My word will be with you. Hallelujah. Ako'y sasayo. Sasamahan kita hanggang sa dulo ng iyong pananampalataya. Kaya kahit hinang-hina na si Brother Hill, kahit yung mga last Sundays niya rito, kinakamayan ko siya. I know. Pataan ng katawan niya, pagal na siya. Na-testify pa ni Brother Mike na minsan kanyang inalalayan si Brother Hill. Maaaring pagod na sa pagkakaupo. Sabi niya, gusto mo ba sa Sunday school na lang magpahinga? Salamat sa ating kapatid, binuhat pa raw niya si Brother Hill. Inalalayan. Patang-pataan na ang laman, pero yung puso ay nag-uumapaw ang kagalakan. Hallelujah! Oh, ang Diyos ay napakabuti pa rin. Yan ang puso na timtiman, mabuting puso na nataniman ng salita ng Diyos. Nang sabi dyan ni Jesus, mga puso na pagkarinig ay iniingatan ang salita. Sabi ni James, hindi lang tayo tagapakinig, kundi tagapag-ingat din ng bawat salita. So kung tamang ating puso, a good ground, anumang sabihin ng salita, we can say, Amen, Lord. Anumang sabihin ng Diyos,
anumang pagtuturo at pagpapaalala at pagsasaway, pagtutuwid at pagpapatibay, our heart says, Amen, Lord. An honest and good heart na handang magpuri at magpasalamat sa Diyos. Sabi niya ni Jesus, ito yung mga nakakarinig at nag-ingat. Kaya doon sa ilang, na-imagine niyo ba mga kapatid, for 40 years, sa ilang ay hindi nagkulang ng salita. Laging may dumarating na word, message, mula sa Diyos and through His prophet, Moses. Na ang bayan ay humingi ng tubig, ang Diyos ay maagap na Diyos. Ang sabi pa ng ilang mga sinabi ni Jesus, na ang Ama sa lupa, alam niya kung paano ibigay ang pangailangan ng kanyang anak. Totoo ba yan, mga tatay ng tahanan? Hindi daw natin bibigyan ng ating mga anak kapag humingi ng tinapay ay bibigyan natin ng ahas. Hindi ganun ang isang matino na magulang. Lahat tayo, gagawin natin ang lahat ng bagay para ibigay sa ating mga anak ang mga bagay na ikaayos ng buhay nila. At yan ay ang Diyos. Ganun ang Diyos sa langit. Hindi tayo bibigyan ng mga bagay na ikawawasak natin. Kapag tayo ay humingi ng tubig, like in the wilderness, ang Diyos na mabuti ay nagbigay ng tubig. From bitter to sweet, drinkable water. Pero di ba, hindi natin ma-imagine, sa kabila ng mga kabutihan ng Diyos, their heart is gone astray. Nagutom ang bayan, humingi ng pagkain sa Diyos. Ang Diyos na may-ari ng langit at lupa, ay kinilos niya ang kanyang pusong mahabagin, ibinigay ang mga uwak, ang mga pagkain sa bayan, and so that ang bayan ay hindi malipasan ng gutom. Ganun kabuti ang Diyos. Yet their heart goes astray. Kaya kung babalikan natin ang mga sulat ni Pablo, ay pinapakita niya sa atin, hindi dahil sa meron tayong nakitang himala ng mga gawa ng Diyos, ay nakakatiyak na tayo sa ating kaligtasan. It is about a good heart na sumisibol ang isang pananampalataya na magasabi, Panginoon, ano man ang iyong paintulot, mangyari ang iyong kalooban, wag ang akin. Kaya sabi ni Pablo, balikan natin ang Hebrews 3 verse 12. So doon ay hindi nasayang ang salita ng Diyos, ang binhi, kahit nahulog sa tabing-daan, batuhan, dawagan, meron pa rin pinuntahan na mabuti ang salita ng Diyos, at yun yung mga mabuting puso. At ito yung na-exhort ni Pablo, na-exhorta ni Pablo. Hebrews 3 verse 12, sabi niya, magsipag-ingat kayo. Mga kapatid, baka sabi diyan, sakaling mayroon sa kanino man sa inyo ng isang pusong masama, dahil yun yung nangyari before. Pusong masama na walang pananampalataya. Diba? Dapat isang himala pa lang, then dapat ikaw ay magalak na, rejoicing, na pinapatunayan ng Diyos na buhay siya sa kanyang salita. Gaano pa kaya kapag nasundan ito na ikalawang gawa ng Diyos? Ikatlong mga dakilang gawa ng Diyos. Ikaapat na mga gawa ng Diyos sa buhay mo. Hanggang sa makompleto yung 15 accounts sa loob ng 40 years. And I can say those 15 miracles is so great na ginawa ng Diyos before their eyes. Bagamat hindi nahulog sa mabuting lupa ang karamihan, mayroon pa rin good ground na may Joshua and Caleb nagtanggol sa panampalataya. Sino itong mga kaaway doon sa siyudad ng Jericho? Sila ay mga tinapay lamang. Sila ay mga maliliit lamang sa harapan ng Diyos. Hindi natin, kundi sa Diyos na tumawag sa atin na may kakayahan tayong ipagtanggol laban sa harap ng mga kaaway. Kaya sabi ni Pablo, magsipag-ingat tayo. Baka magkaroon, sabi diyan, sakaling mayroon sa kanino man sa inyo ang isang puso na walang pananampalataya, na naghihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. So ingatan natin ang ating mga puso. Katulad sabi ko sa inyo kanina,
Baka hindi na tama ang ating action sa harapan ng Diyos. Baka hindi na tama ang ating sinasabi sa harapan ng Diyos. Baka hindi na tayo kumikilala sa mga ginagamit ng Diyos. Baka hindi na tayo isa sa mga believer. So, baka tayo ay pamparami na lamang sa audience, pero ang puso ay malayo sa salita ng Diyos. Anong sabi ng awit? Sino sa inyo ang naihipo ang puso pag inaawit natin yung song na A Pure Heart? Isang pusong tapat, sabi ng awit, na sa iyo ay nagmamahal. Mahal ba natin ang salita ng Diyos, mga kapatid? Isang pusong sa iyo'y walang pag-aalinlangan. There is no doubt in the Word. Dahil ang Diyos ay walang anino ng pag-aalinlangan. Ang binhi na itanim ay salita na walang anino ng pagtalikod. Once na ito'y maitanim sa good ground, ito ay magbubunga ng mga pananampalataya na magsasabi, ako'y magpapatuloy. Ako'y maglilingkod. Ako ay magpupuri. Ako'y gagawa. Ako'y lalakad sa kalooban ng Diyos. So it's a heart that was being planted by the seed of the Word of God na handang magpuri at magpasalamat sa Diyos sa lahat ng bagay. Alam niyo mga kapatid, kung ang tao ay nagigrieved kapag sa kabila ng iyong mga ginawang mabuti sa iyong kapwa ay hindi pinapahalagan, diba, nagigrieve tayo, nalulungkot tayo. Gaano pa ang Diyos? Na kapag gumagawa sa inyo ng mabubuting bagay at hindi kayo appreciative, the Spirit of the Lord is being grieved. At yun dahilan, tawag tayo ng tawag sa Diyos. Walang Diyos na sumasagot sa ating mga dalangin. So it's about the heart. It's about a good ground who knows the way of the Lord. Nakakaalam ng daan ng Diyos, nakakaunawa ng mga plano ng Diyos. Noon, kahit sa anong kagipitan na naranasan ng mga kapatiran sa ministry na ito, habang ako'y lumalaki sa gawain ng Diyos, nakikita ko ang kailang ipinakitang example. Wala pa mga sakyan, wala pa mga means of transportation. They're willing to walk, to go to the fellowship. Because their heart is rejoicing. Dahil mayroong salita na inilagay ng Diyos, salita ng kagalakan sa Espiritu. Na kung kinakailangan mo maglakad, hindi iyon ang magdetermine ng iyong panampalataya, kundi ang kagalakan sa iyong puso magsasabi, I will continue serving the Lord. So hindi nakapigil. Hindi nakapigil sa mga nauna sa atin ang mga kagipitan. Huwag niyong kalimutan. Marami ng mga miracles, marami ng mga gawaan Diyos na ginawa sa nakalipas sa panahon. Bagamat ang iba ay tumalikod na, pero ang binhi ay nahulog pa rin sa good ground. At yan ay ang kayo na nagpatuloy sa pananampalataya. Ang sabi doon sa Psalms, balikan natin, 95, ano sabi rito? Encouragement ng salita ng Diyos, O come, let us worship and bow down. Sa mga pusong mabuti, sa mga good grounds, sa mga nahasikan ng binihi ng salita ng Diyos, let us worship and bow down. Kung nakita ninyo at naranasan ang kabutihan ng Diyos, kung inyong natikman ang salita ng Diyos, hallelujah, let us kneel before the Lord, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture and the sheep of His hand.
So ito yung mga good ground na naasikan ng binhi ng salita ng Diyos. They know, they understand na ang Diyos ay karapat-dapat sa papuri at pagsamba. That He is our God, that He is our Maker, that He is your provider, hallelujah. That He is your healer, church. Nasaan ang mga pinagaling ng Diyos sa mga karamdaman? Nasaan ang mga pinagpala materyali ng Diyos? Na ang mga bagay na ito ay mayroong purpose sa buhay ninyo para maggamit kayo ng Diyos sa mga dakilang bagay. Mga sinuplayan, mga pangailangan, mga binigyan ng opportunity, kalakasan to serve God. Ang Diyos ay laging naghihintay ng inyong mga presence. Sabi ko nga, Panginoon, kung kinakailangan, wala mo na kaming live streaming para muling subukin mo ang aming panampalataya, with or without it. Mas mahalaga ang gawain na ako'y nadoon sa iyong banal na presensya. Para minsan pa, gisingin tayo ng Panginoon. Nung maaaring tayo ay naging sa live streaming. Naging complacent na, meron namang mapapanood. Pero yung binhi, yung salita nagsasabi, I will come, I will go to His tabernacle. I will go to His presence. Pupunta ako sa fellowship dahil mahalaga sa akin na ako ay mayroong connection lagi sa Diyos. Hindi lang, of course, secondary sa mga believer. Mahalaga ang ating connection sa isa't isa, ang communication sa isa't isa. Hallelujah! At gayon din naman ang ating buhay na Diyos ay mayroong connection sa ating mga buhay. Now, alam niyo ba, sa Matthew chapter 13, dito ay tinawag ang mga children of God na good seed. Punta natin in Matthew 13. So bakit kaya ganun, no? Ating tingnan. So sa Luke, ay binanggit ang good ground ng mga puso. Nahulog sa iba't ibang uri ng puso. Sa Matthew 13, verse 24, Matthew 13, verse 24, yung parable ng wheat and tares. Another parable he put forth to them, saying, the kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. So nandun pa rin yung binhi, yung salita ng Diyos. But while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat and went his way. But when the grain had sprouted and produced a crop, then the tares also appeared. Yung mga pansirang damo. So ito yung mga unbelieving ng mga tao. So the servants of the owner came and said to him, Sir, did you not sow good seed in your field? How then does it have tares? He said to them, An enemy has done this. The servant said to him, Do you want us then to go and gather them up? So gusto mo na ba na ito'y aming tipunin? Sabi sa parable. But he said, No, lest while you gather up the tares, you also uproot the wheat with them. So ibig sabihin, mayroong tamang panahon para pagsamasamahin ng Diyos ang kaniyang mga believer. Of course, ang harvest ang tinutukoy dyan. Let both grow together until the harvest, and at the time of harvest, I will say to the reapers, first gather together the tares and bind them in bundles to burn them. So ito yung mga pansirang damo. But gather the wheat into my barn. So ang pinapakita dyan ng Panginoon sa uling mga araw ay magkakaroon talaga ng pagkakatipon ang mga pansirang damo. At ito yung mga hindi lumakad sa katwiran ng Diyos, hindi sumampalataya sa pure word, sa mensahe sa ating panahon. Sila ay lumakad sa kanilang mga sariling daan, sa kanilang mga sariling pangatwiran, at napakarami yan sa ating panahon, iba-ibang mga relihiyon sa ating panahon. Pero isang araw, ititipunin ng Diyos ang kaniyang binhi, ang kaniyang mga trigo. So there is a right time to gather the tares, to gather
them together, partipunin silang lahat, and there's a perfect time para naman ang Iglesia ng Diyos, ang mga believer, which is a good heart, na may mabuting puso, na nataliman ng binhi, ay may tamang panahon din to gather together sa panahon na darating. At sabi sa verse 31, another parable he put, laktawan natin sa verse, verse 24 to 30, binanggit yung parable ng wheat and tares. Verse 36, Then Jesus sent the multitude away. So pagkatapos ng iba pang mga parable doon, sa mga following verses, yung parable ng mustard seed, ng leaven, at yung prophecy and the parable sa verse 34. Pagdating sa verse 36, sabi niya, Then Jesus sent the multitude away and went into the house, and his disciples came to him, saying, Explain to us the parable of the tares and the field. Verse 37. He answered and said to them, He who sows the good seed is the Son of Man. As we know, it is Jesus Christ. The field is the world. The good seeds are the sons of the kingdom. So dito, hindi na tinuko yung ground, yung puso, kundi yung mismong mga anak ng Diyos. The good seeds are the children of the kingdom, but the tares are the sons of the wicked one. So pagdating sa mga talatang ito, pinakita naman ni Jesus na ang mga anak ng Diyos o anak ng kaharian ay tinawag na good seeds, at pinakita niya sa mga alagad na ang nagtanim ng binhi ay ang Son of Man, which is the Lord sa panahon na yan. And the field is the world. At ang good seeds, ang mabuting binhi, ay ang mga anak ng kaharian. So anong pinapakita niya ni Jesus? Ang mga anak ng kaharian ng Diyos, sila ang tumanggap ng binhi na hindi nasisira. I hope nakuha niyo mga kapatid. Ikaw, as a believer, ay tinawag ni Jesus na good seed. That means you receive the pure word of God. Ikaw ang naging resulta ng binhi na ito. Because ikaw ay good ground, dahil mabuti ang puso mo at ikaw ay sumampalataya whatever it takes, ito ay nagresulta ng isang tinatawag na isang anak ng Diyos na tinawag ni Jesus na good seed. So kung yun nakikita mga kapatid, ang good seed ay hindi marireveal, hindi mahayag sa hindi mananampalataya. And therefore, kahit makita nila ang maraming mga miracles, ang mga gawa ng Diyos, ang mga himala ng Diyos, hindi pa rin sila susunod at sasampalataya. Well, actually, yan ang nangyari sa ministry ni Barbanham. Kahit marami doon na nakaranas ng mga healing, nakakita ng mga miracles, pero pagdating ng third full na pangaral niya ng pure word, marami ang umalis. Marami ang hindi nagpatuloy. Marami nagsabi, you are false prophet. Marami nagsabi, ikaw ay mali ang iyong doktrina. There's no such thing as serpent seed. Hindi yan ang aming nakita, sabi nila. At lumayo sila sa ministry ng prophet. Well, in fact, nangyari din yan kay Jesus. Ang maraming alagad niya ay umalis. Hindi sila sumampalataya. Pero nang i-challenge ni Jesus ang 12 disciples, kayo rin ba ay aalis? Anong sabi ni Peter? Saan kami pupunta? Nasa iyo ang buhay. Why? Ang binhi ay naitanim sa puso ni Peter. Marami ang nakakarinig ng pangalan ni Jesus. A multitude hearing, seeing the greatness of God. Pero there were only 12 disciples who believed, who continue sa pananampalataya. Ang isa, tumalikod pa. Sino yun? Si Judas Iscariote. Ang natira ay 11 na lamang. So it's a matter of a good heart. Uulitin ko, hindi dahil nakita natin ang mga dakilang bagay, ay nakakatiyak na tayo sa ating kaligtasan. It's about your heart that brings fruit, sabi ni Jesus. Ang mabuting binhi ay magpapalitaw ng isang kanyang kauri. Kung ang binhi ay mabuti, ang lilitaw ay isang mabuti na puso. Kung ang binhi ay tapat, makikita ito sa nataniman ng kanyang puso ay magtatapat sa Diyos.
Kung ang binhi ay humble, mababa, kung ang binhi ay mayroong pananampalataya, makikita ito sa isang puso na sasampalataya sa Diyos. Kaya yung sabi dyan sa mga awit, anong ating ina-advise sa atin? Let us worship the Lord. Let us worship and bow down dahil sa kadakilaan ng Diyos na ginawa niya sa buhay natin for giving us this seed sa ating panahon na nang resulta ay kayo ng mga tunay ng mga mananampalataya. Ating punta na Ezekiel chapter 36 sa ilang mga sandali. At naalala ko mayroon pa tayong painggan na awit para sa ating joint fellowship. So we will close. Ezekiel 36 verse 26, sabi diyan, I will give you a heart. So habang papalapit yung bagyo, napaganda ng advice, challenge sa atin ng ating song leader kanina. Kaya ba natin tapatan ang bagyo na dating, kaya ba ninyong tapatan ng bagyo ng kagalakan? Ibig sabihin, nag-uumapaw na kagalakan sa Diyos. Gawin na ng kaaway lahat ng bagay sa buhay ko. Ang Diyos ang tumawag, ang Diyos ang magbabangon at magtatayo sa pananampalataya. Ang Diyos ang nagtatanim, ang Diyos din ang bahalang magpalago sa kanyang tinanim. Hallelujah! Huwag lang tayo lalayo sa pananampalataya, huwag lang tayo tatalikod sa pananampalataya. Ang sabi diyan, I will give you a heart and a new spirit I will put within you. Sabi diyan, I will put my spirit. I will put my seed. Hallelujah! Ako'y maglalagay ng buhay sa iyo. Kaya nga sila ng mga patay sa kasalanan, yan ang ating karanasan, tayo ay binuhay sa pananampalataya, sa Espiritu, hallelujah! At ang lahat ng bagay, sabi ni Pablo, ang lahat ng bagay na pangit at luma na ay lumipas, narito ang mga bagay ay naging pawang mga bago. By the grace of God, because of the seed, because of the life that is being put in your heart, sa magitan ng salita ng Diyos. Matthew 5 verse 8, sabi diyan, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Mapalad ang mga dalisay ang puso dahil kanilang makikita, maunawaan, mararanasan ang kadakilaan ng Diyos. Mga kapatid, hindi na ako masasurprise na may mga puso na handang magbalik ng papuri sa Diyos dahil para sa akin, hindi na sayang ang binhi. Na ang ating mga naunang magulang sa atin, maunang mga lingkod ng Diyos na nangaral para sa atin, masabi ko na hindi na sayang ang binhi na naiasik nila. Kung meron man dito tumalikod na, pero meron mga good heart na nagpapatuloy pa rin. At yan kayo, sabi ni Jesus, kayo ang good seed, kayo ang children of God, kayo ang mga may mabuting binhi na nataniman ng inyong mga puso sa uling mga araw na ito. Ating palapakan ng Panginoon for giving us this great, hallelujah, blessing sa buhay natin. Ang Diyos, ang kapurihan, kauwihan ng kapurihan para sa lahat. Tayo na tayo magsitayo. Ang oras hindi na magpapahintulot. And I believe, kasama ko kayo na nagagalak to prepare this song para ating sama-samang ihandog sa dati na joint fellowship. Ngayon ay challenge ko kayo, mga kapatid, nasaan ang mga good hearts sa umagang ito? Handa pa rin ba tayo magbalik ng papuri na pasalamat sa Panginoon? Kahit sa kabila-kabila, sabi ni Apostol Peter, kahit sa mga bagay na pinapahintulot ng Diyos, pabalik-balik, hindi mabilang na ng mga trials sa pananampalataya. Still, ang Diyos na may salita, nagsabi, kung paano ako ay buhay, kayo rin naman ay mabubuhay. Kung paano ako ay nagtagumpay, kayo rin naman ay magtatagumpay. Purihin ka aming Diyos. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga biyaya, sa mga pagpapala sa buhay ng bawat isa. Salamat, O Diyos, sa iyong mga salita na itinanim. Salamat, O Diyos, sa pananampalataya. Hallelujah, na sumibol sa puso ng iyong mga banal. Purihin ka sa iyong kadakilaan. Purihin ka sa iyong mga gawa, sa mga nakalipas na mahaba ng panahon, O Diyos. Nakita namin, at hindi lamang nakita, kundi naranasan namin. Hallelujah. At kami ay nagpasya, kami ay maglilingkod, kami ay magpapatuloy. Hallelujah. Dahil aming natikman ang kabutihan mo, O Diyos. Aming naranasan ang iyong kamay na maagap sa tuwi-tuwi na. Aming nakain, natikman, O Diyos. Aming nalasap, natikman. Kung gaano kasarap ang iyong biyaya.
Kahit kami ay maraming naging pagkukulang, your mercy is more, O God. Kahit nakalimot kami, minsan sa iyong mga salita, ang Diyos ay hindi ka nakalimutan, hindi mo kami nakalimutan, Panginoon. Kahit amin nalampasan, overlook ang ibang mga bagay, pero ang Diyos ay nakamasid lagi, nagbabantay. Sino, hallelujah, ang magbabalik ng kalwalatian sa Panginoon? Sino ang sasamba sa Diyos? Sino ang magpupuri sa Diyos? Hallelujah. Sila na tinatakan ng iyong Espiritu Santo. Sila na iyong, hallelujah, pinagpala, hindi lamang sa mga material na bagay, kundi pinagpala sa mga spiritual na bagay, O Diyos. Kinasamang nakaupo sa makalangit na dako kung saan nandun ang aming Panginoong Kristo Jesus, hallelujah. While this earth, O God, ay punong-puno ng kasalanan, punong-puno ng karumihan, hallelujah, ang iyong mga banal, ang iyong iglesia, ay iyong itinataas sa kaitaasan, O Diyos. Sa iyong kalwalhatian, sa iyong karangalan. Panginoon, purihin ka, salamat sa iyong mga salita. May you bless our hearts. May you bless the seed in our heart, Lord. And tunay, Panginoon, the seed must be planted on good ground. At hindi ito masasayang, Panginoon. Nandito ang mga mabuting puso, ang iyong mga banal. Sila ay handang magpasalamat sa iyong kabutihan. Purihin ka, pasalamatan ka, dakilain ka, sa iyong lahat ng kalwalatian at kapurihan, pagsamba ay sa iyo lamang, O Diyos, sa tanging pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen and amen. Ating palapakan ng Panginoon.